Mahigpit kong hinawakan ang kulay rosas na papel, ang katibayan ng pagtatapos ng aking kontrata sa trabaho. Halos bumaon na ang mga daliri ko sa papel. Pabalik-balik ang mataw sa opisina at sa mukha ng bawat isa ay mababa na ang kagaanan ng pag-uwi mula sa trabaho. Ako lang ang tila tinanggalan ng buto, nakalupasay sa aking upuan at hindi makatayo. Sa edad na 33, 8 taon akong nagtrabaho sa kumpanyang ito, mula sa pagiging intern hanggang sa maging isa samga sandigan ng departamento. Hindi ko kailanman inakala na mapapasama ang pangalan ko sa listahan ng matatanggalin sa trabaho. Mabigat ang bangkat sa aking bulsa. Ayon ang separation pay na ibinigay ng kumpanya. Hindi gaanong malaki, hindi rin maliit, sapat lang para sa 6 na buwang gastusin. Ngunit hindi ako makaramdam ng saya. Hindi ko man lang masabi sa aking pamilya. Ang asawa kong si Zhang Qiang ay nagtatrabaho sa isang ahensyang gobyerno, maganda pakinggan. Pero ang toto, sakto lang ang kanyang sahot. Ngunit ang kanyang pamilya, lalo na ang biyenan kong babae, ay laging iniisip na ang kanilang anak ay isang gintong phoenix na may hawak na iron rice bowl o siguradong trabaho. Ako, na nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya, ay hindi raw karapat-dapat para sa kanya. Kung hindi lang dahil sa pagpupumilit ni Zhang Qiang, at sa huling habiling ng aking inabago siya pumanaw na sanay makaroon ako nga isang matata na pamilya, hinding-hindi ako mapapakasal sa pamilya Zhao. Huminga ako ng malalim, isinuksok ang papel sa ilalim ng aking bag, at pilit na ngumiti sa harap ng salamin sa elevator. Pagbukas kong pinto, narinig ko ang malutong na tunog ng nagbabanggaan na mahjong tiles. Ang biyanan kong si Zhao Guifeng ay nakaupo sa pangunahing puwesto, habang ang hipak kong si Zhang Li ay nakadekwatro sa tabi niya, nagsisilbing tagapayo. Sa sofa, nakatambak pa ang mga hindi pa nahuhugasang platot kubyertos. Nakawi ka na pala, sabi ngang biyanan ko, nang hindi man lang inaangat ang kanyang tingin. Magluto ka na. Natalo kami ngang tatay mo kaninang hapon, kailangan naming kumain ng masarap para suwertehin ulit. Ngayon, nag-overtime po kami sa kumpanya. Medyo pagod po ako, sabi ko habang nagpapalit ng sapatos, malakas ang kabok ng aking dibdib. Puwede po bang simpleng hapunan na lang muna tayo? Tingnan mo to, tamad. Ibinaksak ni Zhang Li ang mabaraha sa kanyang kamay at tiningnan ako ng masama. Ang kuya ko, nagpapakahirap sa trabaho para kumita. Tapos ikaw, pag-uwi mo, gusto mo nang magpahinga. Nagupa ba ang pamilya Zhao namin ng isang senyorita? Humigpit ang hawak ko sa strap ng aking bag at hindi na umimik. Simula nang ikasal kami, narinig ko na ang salitang iyon nang hindi bababa sa 800 beses. Tama na yan, huwag ka nang magsalita, lumabas si Zhang Qiang mula sa kwarto, suot pa ang uniforme niya sa trabaho. Malili, pagod din ako ngayon, kumain na lang tayo ng noodles sa labas. Kakain sa labas? Agad na nanlaki ang mga mata ni Zhao Guifeng. Isang mangkok ng noodles ay higit 10 yuan. 3 tao. Mahigit 40 na yon. Pinupulot ba natin ang pera? Sinabi ko na sa'yo nun pa, huwag kang mag-asawang taga-pribadong kumpanya. Gastadora, ngayon, alam mo na kung gaano kahirap? Yumuko ako at naglakat papuntang kusina. Tila may batong nakabara sa aking dibdib. Kung malalaman nilang nawalan ako ng trabaho, siguradong makakagulo sa bahay na ito. Sa sumunod na 3 araw, na kunwari akong pumapasok sa trabaho araw-araw, pero sa totoo lang, maghapon akong nakaupo sa isang bench sa parke. Habang pinapanood kong paunti ng paunti ang para sa aking card, nakaroon ako ng maraming singaw sa labi dahil sa sobrang pag-alala. Sa ika-4 na araw, hindi ko nakinaya at umuwi ako ng maaga para sana matulog. Pagbukas kong pinto, naabutan ko si Zhang Li na may yakap-yakap na mga kwaydi, online delivery packages, sa sala. Aba, tingnan mo nga naman ang abalang-abala sa ating pamilya, sabi ni Zhang Li na may sarkastikong ngiti. Sumikat ba ang araw sa kanluran? Bakit nandito ka sa ganitong oras? Kinabahan ako. Ngunit pilit kong pinanatili ang aking kahinahunan.
Nag-brownout sa opisina, kaya kalahating araw lang kami. Brownout? Lumapit si Zhang Li sa akin at inamoy-amoy ako. Bakit parang amoy mahirap ka? Huwag mong sabihing, tinanggal ka sa trabaho? Ang nga salitang iyon ay parang kulok na umalingaw-ngaw sa aking tainga. Namutla ako at hindi makapagsalita. Ayan na, wala ka na ngang trabaho. Sumigaw si Zhang Li na halos ikawasak ngang bubong. Ma, pa, lumabas kayo. Tinanggal siya sa kumpanya. Palamunin na, siya ngayon. Tumakbo palabas sina Zhao Guifen at ang aking biyenang lalaki mula sa kanilang silid. Nang marinig ito, dinampot ni Zhao Guifen ang isang porselanang mangkok sa mesa at ibinato ito sa sahig. Isang malutong na tunok ang umalingaw-naw at tumalsik ang nabasak na piraso malapit sa aking paa. Alam ko na, walang maasahan sa mga pribadong kumpanya. Dinuro ako ni Zhao Guifen habang tumatalsik ang kanyang lewe sa aking mukha. Ang anak kong si Zhang Qiang. Hirap na hirap makakuha ang siguradong trabaho. Tapos ikaw, binigyan mo kami ngang ganito kalaking kahihiyan. Nawalan ka na palang trabaho, naglakaslup ka pang itago. Gusto mo bang gisadla kami sa kahirapan? Ma, hindi ko po sinasadya. Sabi ko habang tumutulo ang aking manggaluha. Naghahanap na po akong bagong trabaho. Makakahanap din po ako agad. Trabaho? Ikaw? Nakapamaywang nasabi ni Zhang Li. Isang losyang na mahigit 30 anyos. Sino pa ang kukuha sayo? Sa huli. Asa ka lang din sa kuya ko. Sinasabi ko sayo, hindi kayang buhayin ng pamilya Zhao ang mga palamunin. Lily, kararating lang ni Zhang Qiang mula sa trabaho, nakakunot ang no. Tumigil ka na nga. Ako pa ang titigil. Kuya, masyado ka kasing mabait. Humarap si Zhang Li kay Zhang Qiang. Wala na siyang trabaho ngayon, pabigat na lang siya. Hiwalayan mo na siya. Ipapakilala kita sa isang may permanenteng posisyon sa gobyerno, 100 beses na mas magaling sa kanya. Ang salitang hiwalayan ay parang mga patalim na yelo na tumusok sa aking puso. Tumingin ako kay Zhang Qiang. Ngunit umiwas siyang tingin, mahigpit na nakatikom ang kanyang malabi. Walang sinasabi ni isang salita. Nang makita ni Zhao Guifen na hindi tumututol ang kanyang anak, lalo siyang lumakas ang loob. Zhang Qiang, makinig ka kay mama. Kailangan niyong magiwalay. Isa na siyang balon na walang day. Gusto mo bang habang buhay kang hilahin pababa? Kung hindi ka makikinig sa akin, itatakwil kita bilang anak. Tinitigan ko si Zhang Qiang. Nakita ko ang kanyang pag-alinlangan sa simula, hanggang sa dahan-dahan siyang yumuko, at sa huli ay mahinang bumulong ng Ang isang na iyon ay tuluyang pumatay sa huling kislap ngang pag-asa sa aking puso. 8 taon ng pagsasama, ibinigay ko ang lahat sa pamilya nila. Ibinigay ko ang aking sahod, ako ang gumagawa ang lahat ng gawaing bahay, at tiniis ko ang lahat ng samaang loob ng hindi nagsusumbong sa sarili kong pamilya, sa takot na hindi mapanatak ang aking ina sa kabilang buhay. Ngunit sa kritikal na sandali, wala man lang siyang sinabing isang salita para ipagtanggol ako. Bigla akong natawa, habang umaagos ang mga luha sa aking mga mata. Sige. Magiwalay tayo. Nagulat sina Zhao Guifen at Zhang Li. Marahil hindi nila inaasahan na ganito, ako kabilis papayag. Wala akong kukunin kahit ano, pinunasan ko ang aking mga luha at naging kalmado ang aking boses. Puntahan na natin ang abogado ngayon din. Biglang naangat ng tingin si Zhang Qiang, tila may bahit ng pagsisisi sa kanyang mamata. Ngunit wala na akong pakialam. Paglabas namin ngang munisipyo, hawak ko ang berdeng marriage certificate. Hindi ako lumingon. Tinawa ni Zhang Qiang ang pangalan ko mula sa hagdan. Ngunit nakunwari akong hindi narinig. Bumalik ako sa lugar na dati kong tinatawak na tahanan para kunin ang aking magamit. Tinitigan ako ni Zhao Guifen at Zhang Li na parang kaawe. Takot na baka may kunin akong kahit isang karayom.
Binuksan ko ang aparador, karamihan ay damit ni Zhang Qiang at ng pamilya niya. Kakaunti lang ang sa akin. Isinilit ko ang aking madamit sa isang maleta. Sa huli, mula sa pinakailalim ng drawer, kinuha ko ang isang maliit na kahon. Pagbukas ko, may isang silver na kwintas sa loob. Medyo nangingitim na ang kadena, at ang pendan ay isang maliit na gasuklay na buwan na may nakaukit na malabong salitang lan sa likod. Ito ang tanging alaala na iniwan sa akin ng aking ina. Dala-dala pa ang sirang kwintas na yan. Akala mo kung sinong may pakialam? Nang asar na sabi ni Zhangli. Hinawakan ko ng mahigpit ang kahon at hindi siya pinansin. Hinila ko ang aking maleta at lumabas ng pinto. Medyo nakakasilaw ang sikat ngang araw sa labas. Nakatayo ako sa gilid ng kalsada. Hindi alam kung saan pupunta. Nahanap akong isang murang, lumang apartment at umupang isang maliit na kwarto. Halos maubos ang natitira kong iPhone sa deposito pa lang. Sam nga sumunod na araw, gumigising ako bago pa man sumikat ang araw para mag-apply sa mga trabaho. Sunod-sunod ang ma-interview, ngunit laging sinasabi na masyado na akong matanda o masyadong matagal na akong walang trabaho. Habang paubos ng paubos ang laman ng aking pitaka, kahit ang pagkain ng isang mangkok ng beef noodles ay pinag-isipan ko na ng matagal. Nakaupo ako sa sahing aking inuupahang kwarto, yakap-yakap ang aking matuhot at umiyak na parang bali. Nang malapit na akong mawalan ng pag-asa, biglang tumunog ang aking telepono, isang tawag para sa interview mula sa isang napakatanyak na kumpanya. Tinitigan ko ang screen ng telepono, nanginginig ang aking nga kamay. Ito ang kumpanyang pinapangarap ngang maraming tao. Bakit nila ako tatawagan? Bahala na. Kahit gaano kaliit ang pag-asa, kailangan kong subukan. Pagkababang telepono, inilabas ko ang tanging disenteng blouse na mayroon ako at isinuot ang silver na kwintas sa aking lig, itinago sa ilalim ng kuwelyo. Ma, sana po gabayan ninyo ako? Bulong ko sa aking sarili. Kinabukasan, maaga akong umalis dala ang aking resume. Ang gusaling ng opisina ay abot langit at ang mga salaming pader nito ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Nakatayo ako sa ibaba, nakatinggalan ng halos 5 minuto. Basang-basang ang pawis ang aking mga palat. Ang mataong dumadaan ay nakasuot ng magagarang damit, may dalang mamahaling briefcase, at nagmamadali. Tila sila ay nabubuhay sa ibang mundo. Tiningnan ko ang aking sarili, ang kupas na blouse at ang sapatos na putpot na ang takong, kinabahan ako. Tatanggapin kaya ako ngang isang lugar na tulad nito? Huminga ako ng malalim at hinawakan ang access card sa aking bulsa. Ito ang sinabi ngang HR sa telepono kahapon na gamitin ko ito para makapasok. Malamig ang metal na card, ngunit nagbigay ito sa akin ng kaunting lakas ng loop. Nakangiti ang babae sa front desk at itinuro sa akin ang conference room sa ikatlong palapag. May 7 o 8 tao nang nakaupo sa loop. Lahat ay mas bata at mas moderno manamit kaysa sa akin. Humanap ako ng upuan sa sulok at narinig kong nausap ang 2 babae sa tabi ko. Narinig ko, para sa marketing department daw ang posisyon. Sobrang higpit ng kompetisyon. Oo nga. Gumamit pa ako ng maraming koneksyon para lang makuha ang interview na ito. Alam mo ba kung sino ang chairman ng kumpanyang ito? Si Lin Jiangwo. Isang alamat na nagsimula sa wala. Lin Jiangwo. Parang pamilyar. Ang pangalang iyon. Kumunot ang noo ko, ngunit hindi ko maalala kung saan ko narinig. Bago ko pa man maalala, nagsimula na ang interview. Sunod-sunod na tanong. Mula sa technical knowledge hanggang sa mga nakaraang karanasan. Sinubukan kong manatiling kalmado at sinagot ang lahat ng kaya ko. Walang pagbabago sa ekspresyon ng mga interviewer, kaya hindi ko rin alam kung ano ang isipin. Sa huling round, kami na lang 3 ang natira, ako at 2 mas bata. Dinala kami ng HR sa itaas, sinabing ang chairman mismo ang mag-i-interview. Ang chairman mismo? Nabigla ang binatang katabi ko. Ang leking karangalan naman niyan. Ngumiti lang ang HR, umakyat ang elevator hanggang sa ika-18 palapag. Pagbukas ng pinto,
Sumalubong sa amin ang amoy ng insenso. Makapal ang karpet sa pasilyo kaya walang ingay ang aming ngayapak. Sa gitna ngang silit, nakaupo ang isang matandang lalaki na puti na ang buho, nakasuot ng madilim na istilong sino na damit. Kahit may mga kulubot na ang kanyang mukha, napakaliwanag ng kanyang gamata, tila kayang basahin ang nasa isip mo. Chairman Lin, narito na po sila. Magalang na sabihin nga kaere. Tumango ang matanda at sininyasan kaming umupo. Hindi niya tiningnan ang aming nga resume. Tinanong niya kami tungkol sa mga trend sa industriya. Magaling magsalita ang dalawang kasama ko, gumagamit ng bagong termino. Nang ako na ang sumagot, sinabi ko lang ang totoo, base sa aking mga karanasan sa mga nakaraang proyekto. Walang sinabi si Chairman Lin. Paminsan-minsan lang tumatango. Lalo akong kinabahan. Siguradong wala na akong pag-asa. Nang malapit nang matapos ang interview, bigla siyang tumingin sa akin, partikular sa aking league. Hindi ko namalayan, nakalimutan kong itago nang maayos ang kwintas. Nakalabas ang isang dulo ngang pendan. Biglang tumayo si Chairman Lin. Sa sobrang bilis ang kanyang kilos, umurong ang kanyang upuan at gumawang matinis na ingay. Ang kwintas na iyan. Nanginginig ang kanyang boses, nakaturo ang daliri sa aking lig, nanlalaki ang nga mata. Saan mo nakuha ang kwintas na iyan? Nagulat ako at bigla kong hinawakan ang kwintas. Ito po, iniwan po ito ng nanay ko. Ang nanay mo? Lumapit si Chairman Lin. Halos nasa harapan ko na. Sino ang nanay mo? Anong pangalan niya? Sa sobrang lapit niya, naamoy ko ang insenso sa kanyang damit. Medyo natakot ako, pero sumagot pa rin ako. Ang pangalan po niya ay Zhang Lan. Pumanaw na po siya 20 taon na ang nakalipas. Zhang Lan? Zhang Lan. Bulong ni Chairman Lin. Biglang tinakpan ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang nga balikat. Nakatinginan kaming mga aplikante at ang HR. Lahat kami ay tulala. Ano ang nangyayari? Pakaraan ng ilang sandali, nag-angat ng tingin si Chairman Lin, namumula ang kanyang mamata. Inilabas niya ang isang panyo at pinunasan ang kanyang mukha. Ana, ang nanay mo ba ay nagtrabaho dati sa isang pabrika ngang tela sa South City? Mayroon ba siyang pulang nunal sa kaliwang pulso? Napatayo ako sa gulat. Paano? Niyo po nalaman ang madetalyang iyon? Maliban sa pamilya namin, walang nakakaalam niyan. Muling tumulo ang luha ni Chairman Lin. Mahigit 40 taon na ang nakalipas, isa lang akong mahirap na estudyante. Nahimatay ako sa harap ng pabrika. Ang nanay mo ang tumulong sa akin. Binilhan ako ngang 2 tinapay at dinala ako sa ospital. Kakaumpisa pa lang niya sa trabaho noon. 20 pesos lang ang sahot, pero binayaran niya ang mahigit 50 pisong gastusin ko sa ospital. Itinuro niya ang aking kwintas. Pakalabas ko, gusto ko siyang bayaran, pero ayaw niyang tanggapin. Ang tanging mayroon ako noon ay itong silver na kwintas na kabibili ko lang para sana sa kapatid kong babae. Pilit kong ibinigay sa kanya. Sabi ko, kapag umasenso ako, babalik ako para suklian ang kabutihan niya. Ngunit nang bumalik ako, nagsara na ang pabrika. 30 taon ko siyang hinanap, pero hindi ko siya natakpuan. Hindi na niya naipagpatuloy ang kanyang kwento. Natulala rin ako, mahigpit na hawak ang pendan ng kwintas. May ganito palang kwento sa likod nito. Hindi ito kailanman nabanggit sa akin ni Mama. Nung maangga panahong iyon, mahirap ang buhay. Laging sinasabi ni Mama na ang patulong sa kapwa ay dapat lang at hindi kailangang ipajabang. Sabi ko, biglang nanikip ang dibdib at tumulo na rin ang aking nga luha. Nung may sakit siya, binabanggit niya na wala siyang pinagsisisihan sa buhay, maliban sa hindi niya ako naiwanan ng kayamanan. Pakarinig nito, bumuntong hininga si Chairman Lin. Mabuting anak. Nahirapan ka. Kanina sa interview, napansin ko na ang iyong pananalita ay tapat, katulad ng iyong ina. Sabihin mo sa akin, may pinagdadaanan ka bang problema ngayon? Ayaw ko sanang sabihin,
Ngunit nang makita ko ang mabait na tingin ni Chairman Lin, para akong nakakitang isang nakatatanda. Ikinuwento ko ang lahat ang pagkatanggal sa trabaho, ang pagpilit sa akin ng aking mabiyenan na makipaghiwalay. Gulat na gulat ang dalawang kasama ko sa interview, maging ang HR. Habang nakikinig, lalong dumidilim ang mukha ni Chairman Lin. Sa huli, hinampas niya ang mesa. Walang hiya. Ang isang mabuting babaeng tulad mo, ginaganito nila. Humarap siya sa akin, naging malumanay ang kanyang mata. Anak, gusto mo bang magtrabaho dito sa akin? Ang posisyon ng Deputy Manager sa Marketing Department, dobleng dati mong sahot. Pwede ka nang magsimula bukas. Natulala ako. Akala ko inabibinggi ako. Chairman Lin. Ano? Ano po ang sabi ninyo? Sabi ko, magsimula ka na sa trabaho bukas, ngumiti si Chairman Lin. Ang nanay mo ang nagligtas sa buhay ko. Nararapat lang na alagaan ko ang kanyang anak. Bukod pa riyan, nakita ko na rin ang iyong kakayahan kanina sa interview. Kayang-kaya mo ang posisyong ito. Agad na nagsalita ang HR sa tabi. Congratulations po, Ms. Lee. Aasikasuhin ko na po agad ang inyong employment papers. Lumapit din ang dalawang kasama ko para batiin ako. Kahit na may pakadismaya sa kanilang mga mukha, tila sila'y taos puso. Nakatayo lang ako, hindi mapigilan ang pagagos ng aking mga luha. Ang lahat ng hirap at sakit na dinanas ko sa mga nakaraang araw ay tila biglang nakaroon ng katapusan. Yumuko ako ng malalim kay Chairman Lin. Salamat po, Chairman Lin. Makakaasa po kayo. Gagawin ko po ang lahat para hindi kayo mapahiya at hindi ko rin po bibigyan ng hihiyan ang aking ina. Mabuting anak, tinapik ni Chairman Lin ang aking balikat. Mula ngayon, kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Huwag mong sarilinin. Wala na ang nanay mo, kaya ako na ang tatayong nakatatanda sa iyo. Paglabas kong gusali, papalubok na ang araw. Ang ginintuang sinak nito ay tumatamasam nga salamin, hindi na nakakasilaw. Bakus ay nagbibigay ngang init, hinawakan ko ang pendan sa aking lig. Mainit na dahil sa temperatura ngang aking katawan. Ma, nakikita mo ba? Ang taong tinulungan mo nun ay tumutulong na sa akin ngayon. Lagi mong sinasabi na ang mabuti ay may mabuting kapalit. Totoo pala. Kinuha ko ang aking telepono at tiningnan ang natitirang ilang daang yuan sa aking bank account, bigla akong nakaramdam ng lakas. Bukas! Isang bagong simula. Bumalik ako sa aking inupahang kwarto, nilabhan at isinampay ang blouse, at pinlansa ang isang pares ngang itim na pantalon na nakatago sa ilalim ng aking manggagamit. Kahit maliit at luma ang apartment, ang liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana ay mas maliwanag kaysa sa alinmang ilaw sa dati kong tahanan. Nakahiga sa kama, iniisip ko ang manggagawin ko bukas. Ang mga sinabi ni Chairman Lin at ang malambing na ngiti ng aking ina, dahan-dahan akong nakatulog. Ito ang pinakamahimbing kong tulog simula nang magiwalay kami. Kinaumagahan, mas maaga pa akong gumising sa manok. Nakayos ako sa harap ng salamin. Siniguradong malinis. At mayos ang pakakasara ng butones ng aking blouse. At pinakintap ang aking lumang sapatos. Kahit may mga pulang guhit ang aking mamata, mas nangingibabaw ang determinasyon. Paglabas ko, binati akong nagtitindang toyo sa kanto. Lee, ang sigla mo yata ngayon, may magandang nangyari ba? Hinawakan ko ang excess card sa aking bulsa at ngumiti. Aling, nakahanap na po ako ng bagong trabaho. Sa bus, pinili ko ang upuan sa tabi ng bintana. Habang pinapanot ko ang nga tanawin sa labas, parang may kunehong tumatalon sa aking dibdib. Dati, kapag pumapasok ako, laging mabigat ang aking pakiramdam, iniisip kung anong lulutuin, kung paano haharapin ang masamang tingin ng aking biyenan. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong pananabik. Sa tapat ng kumpanya, nasalubong ko ang HR na si Xiao Wang. Kumaway siya ng masigla. Ate Lee,
Dito po. Ihahatid ko po kayo sa marketing department. Nasa 12 palapag ang marketing department. Pagpasok, narinig ko ang tunog nga keyboard. Lahat ay abala. Dinala ako niwang sa isang pwesto malapit sa bintana. Ate Lee, ito po ang pwesto ninyo. Ang manager po natin ay nasa head office para sa isang meeting, mamayang hapon pa po siya babalik. Maging pamilyar na lang po muna kayo sa paligid. Tumango ako. Pakalapak kong bag, isang babaeng nakasalamin sa tabi ko ang lumingon at ngumiti. Ate Lee, ako po si Jomeng. Medjiging kasama na po tayo. Hello. Agad akong nakipakamay. Binigyan ako ni Jomeng ng maraming dokumento. Ito po ang nga proyekto natin ngayon. Sabi po ni Chairman Lin, tulungan daw po namin kayo. Habang binabasa ko ang nga papel, lalo akong namamangha. Ang laki ngam nga proyektong ito kumpara sa dati kong kumpanya. Dito ko naintindihan kung bakit napakahigpit ng kompetisyon. Biglang bumulong si Jomeng. Ate Lee, makakilala po ba kayo ni Chairman Lin? Bihira po siyang personal na mag-interview, lalo na ang direktang mag-appoint ng deputy manager. Hindi kami makakilala, mabilis kong sagot. May connection lang. Hindi na nagtanong si Jomeng. Nakahinga ako ng maluwag, pero may kaunting kirot sa aking puso. Kahit sinabi ni Chairman Lin na may kakayahan ako, alam kong kung hindi dahil sa kwintas na iyon, kung hindi dahil sa nakaraan ng aking ina, imposible akong makaupo rito. Ipinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para hindi mapag-isipan na nakapasok lang ako dahil sa koneksyon. Maghapon akong nagbasa nga dokumento, hindi man lang nakainom ng tubig. Ang makasamahan ko ay mababait. Laging handang sumagot sa aking nga tanong. Sa tanghalian, sa kafeterya, napakaraming pagpipilian. Nag-alangan pa ako, ngunit sa huli ay kumuha ako ng isang ulam na may karne at isang gulay. Sa bahay ngang biyenan ko, laging gulay lang ang ulam. Bihira kaming kumain ngang karne. Habang kumakain, biglang tumunok ang telepono ko, isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito. Aba, ang magaling sa pamilya. Saan ka ba nagpapayaman ngayon? Si Zhang Li. May kailangan ka? Tanong ko ng mahinahon. Wala na bang karapatang tumawag? Narinig ko sa kuya ko, nakahanap ka raw ng bagong trabaho. Magkano sahod mo? Sapat ba pambayad ng upa? May kinalaman ba yon sa'yo? Aba, siyempre. Tumaas ang boses ni Zhang Li. Huwag mong kalimutan, yang tinitirhan mong bulok na apartment, pinag-ipunan pa yan ng kuya ko at ikaw. Ay, teka, wala ka nga palang nakuha. Kaya wala kang karapatan doon. Nanginginig ang makamay ko sa galit. Bago pa ako makasagot, ibinabana niya ang tawag. Ate Lee, ayos ka lang? Tanong ni Jomeng. Asyos lang. Isang taong hindi mahalaga. Sabi ko, ngunit nawalan na akong gana. Tinitigan ko ang adobo sa aking plato. Naalala ko noong bagong kasal kami. Tuwang-tuwa akong umuwi dala ang karneng baboy. Para sana magluto ngang adobo dahil tumaas ang sahod ko. Pero sinigawan lang akong biyenan ko. Sinabing gastadora ako. Ang sahod ko raw ay pera na rin ang pamilya Zhao. Mula noon, kinuha na niya ang aking ATM card at binibigyan lang ako ang 300 yuan na allowance kada buwan. 8 taon akong nabuhay sa ganong halaga. Ate Lee, bakit hindi mo na kinakain? Busog na ako. Mabilis kong sabi at bumalik na kami sa opisina. Hapon na nang dumating ang aiming manager, si Ate Wang Fang. Mga 40 anyos, matikas ang tindig, at mukhang napaka-profesional. Ikaw si Lina, tama? Ako si Wang Fang. Nabanggit ka sa akin ni Chairman Lin. Sabi niya, mayaman ka raw sa karanasan. Ate Wang, ikinagagalak ko po kayong makilala. May malaki tayong proyekto ngayon. Medyo mahirap kausap ang kliyente. Sumama ka sa akin mamayang hapon para bisitahin sila. Kinabahan ako, pero pumayag ako. Sa daan,
Ipinaliwanag ni Ate Wang na ang kliyente, isang Mr. Wang, ay napaka-istrikto at ilang beses na silang hindi nakasundo, gaya ang inaasahan. Pagdating namin, sunod-sunod ang reklamo ni Mr. Wang, ngunit si Ate Wang ay kalmadong, sumasagot sa bawat puna. Nang ako na ang nagsalita, ibinahagi ko ang aking karanasan sa mga katulad na proyekto at nagbigay ngang ilang solusyon. Dahan-dahang lumambot ang ekspresyon ni Mr. Wang. Mas maganda ang proposal ninyo ngayon? Sabi niya sa huli. Lalo na ang mga suhestiyon ni Miss Lee. Mag-usap tayo ulit sa susunod na linggo para sa mga detalye. Paglabas namin, tinapik ako ni Ate Wang sa balikat. Magaling, Lina. Maasahan ka sa makritikal na sandali. Pabalik sa opisina? Malapit nang mag-uwian. Biglang sinabi ni Jomeng, Ate Lee, pinapatawag po kayo ni Chairman Lin sa opisina niya. Kinabahan ako. Dinala akong kabasay ka. Di sanang siya palapang. Maupo ka. Sabi ni Chairman Lin, kamusta? Ang unang araw mo? Mabuti po. Mababait po ang makasamahan ko. Mabuti yan, tumango siya at may inabot na sobre. Tanggapin mo ito. Pagbukas ko, puro pra ang laman. Chairman Lin, ano po ito? Kliwin ka lang. Siguradong gipit ka ngayon. Hindi ito sahod. Ituring mo na lang na paunang tulong. Kung gusto mong ibalik kapag sumahod ka na, sige. Kung hindi, ayos lang. Ang nanay mo, hindi kailanman huminging bayad sa akin. Nanikip ang dibdib ko. Sa bahay ng gabianan ko, walang nagtanong kung sapat ba ang pera ko. Ngayon, isang halos estranghero ang nagmamalasakit sa akin? Chairman Lin, hindi ko po ito matatanggap. Sige na, kung ayaw mo, ituring mong utang. Bayaran mo na lang kapag sumahod ka na. Nag-alangan ako, ngunit tinanggap ko rin. Salamat po, Chairman Lin. Paglabas kong gusali. Gabi na. Hinawakan ko ang makapal na sobre sa aking bulsa. Mainit ang pakiramdam. Dumaan ako sa isang tindahan ng prutas at bumili ng ubas at mansanas. Dati, kailangan ko pang isipin ang sasabihin ng biyenan ko. Ngayon, malaya na ako. Habang kumakain na ubas sa aking kwarto, naisip kong i-text si Zhang Qiang para sabihing may trabaho na ako na maayos na ako. Pero hindi ko na itinuloy. Hiwalay na kami. Para saan pa? Tiningnan ko ang nga dokumento sa mesa. Bigla akong napuno ng determinasyon. Noon, akala ko sapat na ang magtiis. Ngayon, naintindihan ko na. Ang tanging maaasahan mo lang sa mundo ay ang iyong sarili. Kailangan kong magtrabaho ng mabuti. Para sa sarili ko, para sa aking ina sa langit, at para sa tiwala ni Chairman Lin, hindi na ako magiging mahina. Habang iniisip ito, nakatulog ako sa mesa. Sa panaginip ko, nakita ko si Mama, nakangiti at kumakaway. Anak, magaling. Sa mga sumunod na araw, nagtrabaho ako ng walang tigil. Ipinakatiwala sa akin ni Ate Wang ang mga mahihirap na gawain at sinisiguro kong natatapos ko ang lahat bago umuwi. Isang hapon, habang nag-ayos ng papeles, naalala ko nung buntis ako. Naglilihi ako sa maasim na sampalok. Nang bumili ako ng isang mali na supot, itinapon itong biyanan ko sa sahig at inapakan. Gastadora! Sayang ang pera ni Zhang Qiang, sigaw niya. Ang asawa ko, walang imik. Mula noon, hindi na ako humingi ng kahit ano. Tinis ko ang gutom. At paglilihi, nalaglag ang bata. Sabi ng doktor, dahil sa kakulangan sa nutrition at stress. Sa ospital, si Zhang Qiang lang ang nagsabi, ayos lang, makakaanak pa tayo. Pero alam kong may mga bagay na kapag nawala, hindi na may babalik, tulad ng pagmamahal ko para sa kanya. Ate Lee! Ate Lee! Tini ni Zomeng ang napabali sa akin sa kasalukuyan.
May bagong request ang kliyente na kailangan naming tapusin. Ibig sabihin, mak-overtime na naman ako sa weekend. Nakpaiwan si Zomeng para samahan ako. Natapos kami ng halos alas 8 gabi. Pagbaba namin, nasa lubong namin. Si Ate Wang, ang sisipak ninyo, bati niya. Lina, yang kasipagan mo. Naalala ko ang sarili ko noong bata pa ako. Ipagpatuloy mo yan. Sa subway station, sinabi ni Zomeng, Ate Lee, nakita ko po yata ang ex-asawa ninyo kanina sa tapat. Nakatayo lang sa ilalim ng poste na ilaw. Kinabahan ako. Ano ang ginagawa ni Zhangqiang dito? Pag-uwi ko, tumawag siya. Nana, Salin Corporation ka na nagtatrabaho? Nalaman ni Mama, pwede mo raw bang kausapin si Chairman Lin para bigyan ako ng mas magandang pwesto? Halos matawa ako sa galit. Zhangqiang, wala akong utang na loob sa inyo. Kung gusto mo ng gandang pwesto, pahirapan mo. Huwag kang umasa sa akin. Ibinaba ko ang telepono at blinok ang numero niya. Hindi na ako natatakot. Dati, kailangan ko sila. Ngayon, may sarili na akong buhay. Kinabukasan, kinausap ako ni Ate Wang. May nak-report daw kay Chairman Lin na ginagamit ko ang aking posisyon para tulungan ang aking ex-asawa. Ipinaliwanag ko ang nangyari. Alam ko, sabi ni Ate Wang. Naniniwala sa iyo, si Chairman Lin. Sabi niya, kung guluhin ka ulit nila, sabihin mo lang sa kanya. Lumakas ang loob ko. Ngayon, may mga taong nagtatanggol sa akin. Ipinangako ko sa sarili ko na gagalingan ko pa. Tanghalian, bumili akong 2 ulam at 1 hitangang manok. Kumain ako ng may gana habang tumutulo ang luha ng kaligayahan. Ma, nakikita mo ba? Mayos na ako, nakakakain na ako ng masarap. Isang araw, pag-uwi ko, nag-abang sa labas sina Zhao Guifen at Zhang Li, may dalang basket ng prutas. Nana, dinalaw ka namin. Anong kailangan ninyo? Malami kong tanong. Kasi, yung kapatid mo, si Zhangqiang, baka pwede mo siyang tulungan makakuha ng mas magandang pwesto. Natawa ako. Inilabas ko ang aking telepono at pinatuktok ang recording ng kanilang mas sinabi noong pinalayas nila ako. Palamunin! Pabigat! Lumayas ka! Namutlas sila. Umalis na kayo, sabi ko. Wala na tayong relasyon. Kung guluhin niyo pa ako, tatawag akong security. Sa harap ng maraming tao, napahiya sila at umalis. Mula noon, hindi na sila bumalik. Nabalitaan kong nakasakit si Zhao Guifen at si Zhang Li ay napangasawa ngang isang biyudo at hindi maganda ang buhay. Si Zhangqiang nanatili sa dati niyang posisyon. Ang buhay ko ay umasenso. Pagkatapos ng 1 taon, nang magretiro si Ate Wang, ako ang pumalit bilang manager ng marketing department. Pagkatapos ng 3 taon, ipinatawag ako ni Chairman Lin. Lina, matanda na ako. Gusto ko nang ipasa ang pamamahala sa mga mas bata. Gusto kitang gawing vice president ng kumpanya. Papayag ka ba? Hindi ako makapaniwala. Kaya ko po ba, Chairman Lin? Oh naman, gumiti siya. Nakita ang lahat ang galing mo sa loob ang 3 taon. Naging vice president ako. Mas naging abala, ngunit mas masaya. Sa araw ng undas, dinalaw ko ang puntot ni Mama. Nadala ako ng nga bulaklak at pakain. Ma, dumalaw po ako. Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang lapida. Tingnan niyo po, mayos na ako. Vice President na akong kumpanya. May sarili na akong bahay. Hindi ko po kayo binigyan ng kahihiyan. Ang nga dating umapi sa akin. Tinitingala na ako ngayon. Ma, heto po ang kwintas. Inilagay ko ito sa ibabaw na lapida. Ang kabutihan ninyo ay nakbunga. Ngayon, kaya ko na pong tumayo sa sarili kong nga paa. Sa inyo na po ito. Yumuko ako at umalis,
Magaan ang pakiramdam. Alam kong marami pang pagsubok na darating, ngunit hindi na ako natatakot. Dahil alam kong hindi ako nag-iisa. Ginagabayan akong aking ina mula sa langit. Sinusuportahan akong aking makasamahan. At higit sa lahat, natutunan ko ng manalig sa aking sariling lakas. Sumikat ang araw, mainit sa aking balat. Tumingala ako sa asul na langit at ngumiti. Ang buhay ko, si Lina, ay nagsisimula pa lamang.